Dinimanda ng mister ni VP Sara Duterte na si Atty. Man Scarpio ang ilang opisyal ng Bangko Sentral at maging ilang kongresista dahil po yan sa pagsasapubliko ng kanilang bank transaction sa impeachment hearing sa Kamara. Ang duwelta naman ng ilang kongresista, galawang Duterte yan. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Personal na nagpunta sa Quezon City Prosecutor's Office ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Scarpio. Yan ay para sampahan ng patong-patong na reklamo sina Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remalona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Kabilang ang paglabag sa Bank Secrecy Law, Breach of Information Security and Confidentiality ng Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Dawit din sa reklamo sina House Justice Committee Chairman Jervil Luistro, House Deputy Minority Leader Laila De Lima at Akbayan Party List Representatives Percival Sendanya at Chel Jokno. Sa impeachment hearing nitong nakaraang linggo, isiniwalat ng AMLAC na may 6.7 billion pesos na kahina-hinalang transaksyon na konektado umano sa mag-asawa sa loob ng halos 2 dekada. Hindi raw ito nagtutugma sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Pero giit ng kampo ni Carpio, hindi sila obligadong sagutin ang mga alegasyon ng House Justice Committee dahil hindi naman kasama ang kanilang kliyente sa impeachment proceedings. Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Nasabi, transaction yon ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it. Itinanggi rin ni Carpio na may lamang bilyong piso ang kanilang bank account. Paano namin ma-deny or ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Sumulat din daw sila sa AMLAC bago ang pagdinig ng Kamara. Ayon naman kina De Lima at Sendanya, halatang panghaharas at classic Duterte move ang isinampang reklamo ng asawa ni VP Sara. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Ang tawag ko sa kaso na to, MEMA. MEMA siya kasi nga nadiin na sila ng ebidensya. May masabi lang. Muli namang iginiit ni Jokno ang exemption ng impeachment cases sa Bank Secrecy Law. Ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Nanindigan din si Luistro na naaayon sa konstitusyon at mga patakaran sa Kamara ang pagtalakay sa report ng AMLAC, lalo na sa usapin ng impeachment. Bago nito, dumipensa na rin ang legal team ni VP Sara Duterte tungkol sa pag-ungkat sa kanilang yaman. Posible raw na pinagsama-samang mga transaksyon ito sa loob ng ilang taon at hindi iligal. Nagbabalita mo lang sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.